tanong daw si Kwan. pangangailangan. May tanong daw si Sis Nacy. Oo, sige, isisikapan natin nababad kasi ako sa apologetics eh. Sis Yung Nacy, pinasa sa GC. oh, magtanong ka Anong na. tanong? Kosher? Tulad sa tanong Daryl. ni Boyce. Oh, Sis Nacy, oh. Sana siya? Go ahead. May ginawa. Wait lang. Saan ginawa? Ay, bro, okay. Yung tanong ko doon sa bro, Romel, yung patay na dagat, sabi niyo po, ano ba yun Yeah. yung talaga, wala siyang asin talaga? Ano po, no? Hindi, yun ang pinaka-asin sa Ah, buong mundo. ganun po ba? Pero, Pero walang, yun walang ang dagat. isda. Walang isda doon. Mamamatay yung isda. Sa sobrang At hindi ka lulubog doon pag lumangoy ka. Maburo ka. Maburo ka doon. naliligo. Pero hindi po kayo naliligo. Pwede Bro, kang maligo, Jerry. pero magbaon ka ng bottled water. Para pag napasukan yung mata mo, may panghilamos ka. Sobrang pait. Hindi ka makaano eh. So, ganyan. So, pero tinatawag din yan na na dagat na ano ba yung tawag niyan? Yung hindi nagbibigay ng tubig. Madamot. Madamot. Madamot siya. Oo. Hindi ibig sabihin ito na dagat na tulad sa inyo diyan na ocean. Ito'y lake. Nasa gitna ito ng bundok. Hindi lahat Lake ng siya, dagat pero- ay pero yung lake, yung ano tawag diyan, yung dito sa amin, sa atin suba. iba naman yung suba, yung ilog. Kasi ganito siya, no? Ang tubig na ng Dead Sea, yung patay na dagat, ay nagmula yon sa tubig galing sa Sea of Galilee. So lahat ito ay lake. So sa taas yung Sea of Galilee, sa baba yung Dead Sea. Dead Sea. So yung generous yun, yung Sea of Galilee. Kasi labas ng tubig. Dadaloy siya sa Jordan River. Tapos doon siya pupunta sa Dead Sea. Yung Dead Sea naman walang labasan. So madamot. Yung Sea of Galilee, matabang. Matabang yun. Pero tawag sea, di ba? Tawag sea. O dagat ang tawag sa kanilang dalawa. Pero lake yun. Ayun doon ang may mga isda. Yung may isda, yung Galilee, di ba si Peter, si St. Peter, doon yan sila. Doon sila na Yung Dead Sea naman, yun dyan yun ang Sodoma at Gomora. Sinumpa talaga. Sinumpa. So nandyan pa rin talaga Gomora at Sodoma. Hindi siya nawawala. Pero nawala na. Naupos na eh. Nandyan pa ang asin na asawa ni Lot. Lot. yung si Ruth, si Lot. Ang asawa niya, nandyan pa yung asin na. Ano pang tanong? Yung kosher, Wala na, ayaw yun mo? Ayaw mong magtanong ng kosher? By Ano label? yung Di ba tinanong dyan sa sa GC ng apologetics ba dyan? na Nagtanong kung ano yung ibig sabihin ng kosher. hindi ko nabasa. So, yun nga ang tinatanong niya dahil may nakita Bro siya. Romel, ang tanong ni Sis Nisi kanina, bakit daw kilala ni Bartimeo si Jesus? Hapon. Oo. Yun ang ba yung nilay natin, di ba? Kasi naalala ko, Bro Jerry, naalala ko kasi yung sa 7 na, yung sa 12 apostles ni
ni Jesus, 'di ba? Yung Mm. yung nakita niya yung dalawang espiritu ni ni Moises at ni Elias. Parang Elijah. parang si Elijah. Tapos sabi ko, parang katulad ba ito? Sino yun? Si yun? Si Santiago ba yun? Si Marcos? Tatlo sila. Oo. Si Yung yung Pedro, nagsabi na Santiago, at si Juan. na Doon sa Transfiguration, ang ibig mong oo, sabihin? oo. Sa Mount, anong bukid yan? Bundok. Getsemani. Hindi. Hindi. Yun. Mount Tabor. Mount Tabor. Getsemani. Oo. Sabi ko, parang pagkatulad naman ito, yung yung bulag at yung yung isang alagad ni Jesus na alam niya na anak, bakit siya tumawag, bakit niya tinawag si Jesus anak ni David? Parang pinakilala ng Diyos sa kanyang isipan yung yung lahi ni David. Oh. Yan, Sabi ko, natalakay namin yan ni Bro Yor, ni Pismayor. Dahil yun ang tradisyon ng mga Hudyo na kahit yung mga lulo mo, pinapangalan yan eh. mm-mm. Pinapangalan sa Kasi tulad sis niyan, Nicey, pinanganak ka. kahit bulag siya, physically open ang heart niya. Kaya Oo nakilala naman. niya si Mhm. At saka nung nasa na ang Panginoon, nasa ministry niya na, titingnan mo yung 5,000 sa panahon na yon, sobrang dami na yon, ipunin mo. Yun nga si nainggit nga si si Herod, King Herod. Gusto niya makita si Jesus. So, ibig sabihin, nakilala talaga siya ni Bartimeo dahil sa mga marinig niya. No? At saka alam nila na ang Misaya anak ni David. Ibig sabihin, pag sinabing anak, kasi ma-misinterpret naman yan ng ibang pananampalataya, yung direct na anak kaagad. Biological. Si Saint Joseph, kahit nga si Saint Joseph ay foster father. So, pagdating sa kapatid, akala nila biological naman. So dito, pag sinabi mong Hudyo, magkapatid lahat yun. Yung nga, pag tinanong ko yung alaga ko, kung ano niya yung asawa niya, kapatid niya. Kasi hindi sila pwedeng mag-asawa sa hindi nila katulad na Hudyo na kapatid. Mm. So hindi mo nga Natakwil ba makilala. nila? Hindi mo nga makilala yung pagtawag sa kanila. Hindi mo makilala kung sino yung biological, sino yung kapatid sa spiritual. Kasi lahat sila magkapatid. So, tinanong ko yan nga sa Pilipina na ang asawa niya Hudyo. Sabi ko, di anong tawag sa brother? So, sabi niya, pwedeng pwedeng aki. So, malaman mo lang na magkapatid sila kung isa lang yung nanay nila. Kasi yung sa Hudyo, sa ina yun eh. Sa ina yun ang napakataas ng nila. So, ibig sabihin na pag magkapatid kayo sa laman, dapat sasabihin na Maria na asawa ni Joseph. Yun dapat ang sasabihin kung magkapatid kayo. Wala namang sinabi diyan sa sa Bible na si Jesus anak ni Joseph at ni Mary. Sino yun? Si James na sinasabi diyan. Iba naman yung ama. So yun, kailangan malaman natin yung tradisyon ng Hudyo kasi pag hindi mo alam, pag binasa mo yung Biblia at i-interpret mo ng sarili, ay malito ka.
Tulad itong sinabi yung pagkain sa sinabi ni Peace Mayor na hilaw na Hudyo. Ay, pinipili lang nila yung yung pagkain. Eh dito hindi. Pag walang tatak yan ng kosher, hindi yan kakain yung Hudyo. Ganyan kahigpit. Mayroon pang level niyan. Pagka ito yung rabay mo ay mataas na rabay at ayaw niya sa rabay na iba, pwede niyang i-declare sa inyo na hindi niyo kainin yung tatak ng rabay na yon. Ganyan kahigpit. Kala nila yung pagkain ay lang. Babos muna. Ingat. God bless. Sige. Spili. So, ano Madami pa? pa. Baka may ano pa dyan. Ano pang sa isipan mo? Madami palang dyan, yung kung ano yung Basahin mo, mag-back read ka sa tradition. apologetics dahil sinagot ko yan eh. Pag sinabing kosher, hindi lang sa pagkain. Sa bagay. Yun nga, ang tradisyon nating Katoliko, may banal na bagay. May rosarito tayo, may kahit ngang nila, yung sa religious, hindi mo yan mawakan yung yung baso pagka wala kang utos. Pag sinabi nila na maglinis ka, yun pwede mong hawakan. Pero pag wala ang sinabi, tapos gagawin mo lang, pagalitan ka. Ganyan kahigpit yung Hudyo. Hindi basta-basta. So yung mga kapatid natin na nagpapahudyo-hudyo, ano ba yung hilaw sabi mo? Peace Mayor. Akala nila madali yung pagkahudyo. Tama yung sinasabi ng Panginoon na kinukonvert nyo maging Hudyo at pabigatan. Dahil mabigat talaga, isipin mo, pag Shabbat, hindi ka makatulong sa kapwa mo. Hindi ka nga makapindot ng magpailaw. O paano kanya kung kayong mga Hudyo dyan sa isang lugar na yan? Eh buong araw at gabi, wala kayong ilaw. Eh di kung malamig, ma-frozen kayo, hindi kayo makaheater. Diba? Okay, so mahaba-haba na tayo, Bro Romel. Napakaganda nito, pero inaagaw na kita. Baka may tanong pa si Snaisy. Pagbigyan mo. Wag na lang, bro. Nasa na lang. O nga, last question, Sis Nacy. Ang last question ko, yung tradisyon nila, dapat talaga sumunod sa leader nila. Kapag hindi nila kasapi, ayaw nila. Paliwanag ko sa'yo. Yung tradisyon nating authority na binigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, tradisyon yan ng Hudyo. Yun nga, yung mga kapatid natin sa kabayang pananampalataya, hindi yan binabanggit yung authority dahil hindi nila alam eh. Dito pag ang rabay magsinabi ng rabay na kasi yung bawat Hudyo may kanya-kanyang rabay yan. So kung wala sinabi silang, bro. ng Tika lang. Yung rabay, yung tinatawag na rabay, may kanya-kanya pala yan sila na leader? Oo naman. Oo. Akala ko po, kapag yung pinuno nila, yun ang susundin ng leaders nila. Nung sa kapanahonan ng Panginoon, ang pinakamataas sa kanila na may otoridad, yung mataas na pari sa lipi ni Levi. Sila ni Aaron, ni Moses. So mga pari yun sila. So yun ang pinakamataas noon sa panahon ng Panginoon. So nung wala na ang Panginoon, nandyan pang pari pero wala ng templo. So pag wala ng templo, wala ng obligasyon yung pari. So napilitan sila magiging rabay.
Teacher ang tawag ba? Mm. So, nandyan ng autoridad sa kanila. So, bawat membro ng sinagoga, kung siya yung rabay mo, doon ka magsangguni sa spiritual mo. Pag sinabi na, tulad nito, fasting. Pag sinabi ng rabay na hindi ka pwedeng mag-fasting, kahit ikundem ka pa ng ibang rabay, wala siyang otoridad. Dahil may paintulot ng rabay mo. Tulad sa akin, sa kanila, kultura, ang lalaking nag-aalaga, dapat sa lalaki lang, lalo nang hindi udyo. Hindi pwede kami, ako na lalaki, mag-alaga sa babaeng matanda. Yun ang katuruan nila. Pero pag binasbasan ng rabay nila na pwede ka, yun nga, nakapag-alaga ako ng babae. Na napakalaga yung otoridad. Yun nga sa ating bilang Katoliko, yun nakuha. Pag binasbasan ka ni Kristo, pag sinabi niya, humayo kayo at ipamahagi ang mabuting balita, may otoridad na binigay sa iyo. Itong mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya, yung otoridad sa Biblia, wala naman sinabi ang Panginoon na sa pamagitan ng Bibliyang ito, dahil wala pa namang Biblia noon, ay mamahagi na kayo. Ibig sabihin, lumabas sila sa simbahan, wala silang otoridad. Yun nga, iba-iba yung interpretar nila. So, ganyan kahalaga na dapat natin i-promote na yung otoridad, napakalaga sa isang simbahan na itinayo ng Panginoon dahil yun din ang binigay ng Diyos Ama sa kanyang piniling bayan. Kaso lang, hindi sumunod sa kanya. Yun nga, tinanggal, di ba? Pagdating ni Kristo, pinaliwanag ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. So, kinuha yan ang authority sa kanila. Sino yung pinakamataas na pari? Si Jesus sa lipi ni Melchizedek. Yan ang binasa natin nung kahapon, linggo, second reading. Di ba? Yes. Sino nagsimba? Yes, bro. Oo, yun. Ganyan ka, hindi lang madiinan dahil ang karamihan na Kristiyano na lumabas sa Katoliko, hindi yan pinopromote. Pero tayo, yun talaga ang katotohanan. Pag wala kang otoridad, parang ka lang, inaangkin mo lang na may otoridad ka, pero wala talaga. Napaka importanteng bagay yan. Dahil ang Diyos mismo, Ama, nagbigay ng otoridad kay Moses, di ba? Gawin kitang parang Diyos. Sipin mo, yun nga ang mga Hudyo na religious, ang pagtingin nila kay Moses, nung galing sa Mount Sinai, pagbaba ni Moses, yun nga may talukbong sila kasi hindi nila pwedeng tingnan si Moses eh. Mabulag sila. So ang ginawa nila, tinakpan nila si Moses diyan sa pero hindi na nga yan nalagay diyan lahat sa Biblia. So makita mo yan sila magsimkas Torah. Pagka binuklat yan ang Torah, may panahon na yan na magtalukbon sila na sarado talaga. Pikit ang mata. So ganyan may mga ritual sila at tradisyon na parang Diyos si Moses sa kanila. So ganyan ka yung otoridad na galing sa Diyos. Hindi basta-basta na sabihin mo lang na dala ko yung mabuting balita. Yun nga may magisterium tayo dahil pagka taliwas na sa turo ng simbahan, pinag-usapan na yan. Yung nga binabalik-balik ng simbahan yan eh. Pag sinabi ng simbahan na ito yung doktrina, tapos tumaliwas ka, ipaliwanag sa iyo ulit at ng simbahan talaga, ang magisterium, na ito yung tamang turo. Kasi gabay ng banal na espiritu. Dahil sa otoridad niya na
binigay sa simbahan. So, yun. So, So, rabay. Si Jesus ay rabay din. mhm. Nabanggit din niya sa Oh. Bible. Thank you, Pisma Romel. So, pwede ka na magpaalam. Pisma Nacy, baka may dagdag pa. Wala na. Okay. Kasi matutulog ka na. So, ano mo, isulat mo dyan yung Ingat na mga kayo. tanong pa. Ingat na. Naka-live pa ba? Bro. Naka-live pa tayo. Naka-live tayo. Marami tayong nanonood ngayon na Ay, kanina live sa pa- face, live sa pa YouTube. pala? So, sa lahat ng nanonood dyan, kami po ay nagagalak dahil nandyan kayo at halongkatin nyo yung YouTube dyan ng Pisma Plus, yung mga dinaanan ng Panginoon, dandahanin nyo titingnan. Hindi lang na manood kayo dahil nandyan kami, hindi. Manood kayo at titingnan nyo yung mga lupa, mga bato dyan, dahil yun ang mga bagay pa na hindi natin nalaman, inapakan ng Panginoon. Lalo na yung pinupuntahan natin doon sa Santa Marta na palagi pumupunta doon ang Panginoon. No? So, nakaapak na tayo pag nanood tayo dyan. So, promote, subscribe, like, comment. Ano pa? Salamat. God bless. Papuri sa Diyos. Shalom. Belehetraot. Yom Tov. Yom Shishi. Okay, maraming salamat, Pisma Romel, Pisma Nacy, maraming salamat sa tanong. At sana nakapagbigay ng impormasyon si Pisma Romel, Pisma Jerry ng Jerusalem. But hindi lang ito, no? Sa susunod ay gagawa tayo ng isang episode na pwede kayong magtanong tungkol doon sa Jerusalem. So anyway, marami pong salamat muli sa inyong lahat. So sa inyo pong lahat sa YouTube, sa inyo marami pong salamat. God bless po sa ating lahat. Ang sabi ng mahal na ina, do whatever He tells you. Ang sabi naman ng ating Panginoon, love one another as I have loved you. Marami pong salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!